Dramang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Ikaw ang aking dahala sa gabing marinig. Ikaw ang Nakita na nila Giselle at Robert ang sapatos ni Zoe. Ito na kaya ang tatapos sa kasinungalingan ng mag-ina? At tuluyan na kaya ang mapaamin nila si Zoe? Magandang araw at eto na nga tayo sa ating pinakaabangan tagpo sa abot kamay na pangarap. Welcome to my channel. Please don't forget to like, comment, and click the bell button para lagi kayong updated sa aking mga videos. Samantala, ikinadismaya ni Giselle ang naging resulta ng fingerprints matching dahil lumabas sa resulta ay para ito kay Don Pepe. Kaya pinag-itaka ito ni Giselle kung bakit ganun ang nangyari na ligtas na naman ang mag-ina sa naging resulta. Kaya hindi sila makapagsampa ng kaso kay Zoe at Moira. Hindi naman makapaniwala si Robert at Annalyn. Sabi ng pulis na baka isa sa mga tao nila ang kasama ay nagtatrabaho sa hospital. Malakas ang kutob ni Giselle na si Zoe yon dahil siya lang naman ang doktor sa mga suspects. Kaya napaisip naman si Robert at Annalyn. Pero ayaw pa din maniwala ni Robert na kasabot si Zoe na ikinagalit naman ni Giselle at sinabi niya na sino ang pipiliin mo, si Zoe o hustisya para sa ama natin. At pilit na pinapasagot ni Giselle si Robert. Inawat naman ni Annalyn si Giselle at tatay Robert niya na huwag na silang mag-away. Sabi ni Robert na dead end tayo dito sa fingerprints pero naniniwala ako na may lalabas na panibagong ebidensya at biglang sinabi ng pulis na may nagtapuan silang bagong ebidensya kung saan nakita ang papa nila. At naniniwala sila na pag-aari ito ng isa sa mga suspect. Tiningnan ito ni Giselle at sinabi na bahagi ito ng isang sapatos ng pambabae. Kaya wala na silang inaksayang panahon para puntahan agad ni Giselle at Robert ang bahay ni Moira. Samantala, sa bahay ni Moira ay nagsasaya si Nerissa at Moira dahil nalusutan na naman nila ang fingerprints matching at hindi sila ang suspect sa nangyari sa binan niya na si Don Pepe. Sabi ni Moira, Diyos na lang ang nakakaalam kung kailan siya magigising at ang kaisa-isang taong mag-blackmail sa amin ay deaths na. Kaya tuwang-tuwa si Moira dahil lusot na naman sila ni Zoe, #feeling blessed pa siya. At nag-cheers sila ni Nerissa. Maya-maya ay may biglang kumatok sa pinto na ipinagtaka naman ni Nerissa at tinanong si Moira kung may inaantay ba siya na bisita. Sabi ni Moira baka si Zoe yan kasi naiwan niya ang susi ng kwarto niya. Binuksan ni Moira ang pinto at laking gulat ni Moira nang biglang pumasok si Giselle at Robert. Sinabihan ni Giselle si Moira, tumabi ka, hati tayo doon ka o Ben, at dumiretso ang dalawa sa kwarto ni Moira at hinalughog nila ang mga gamit nito. Habang si Moira naman ay pinagtataka kung ano ang hinahanap ng dalawa. Galit na tinanong ni Moira si Giselle kung ano ang ginagawa nila sa hotel room niya. Sabi ni Moira, anong hinahanap mo dyan, Robert? Ano to? Giselle, kapag hindi mo sinabi kung ano ang hinahanap niyo ay tatawag ako ng security. Itigil niyo yan. Pero walang pakialam si Giselle at Robert at patuloy lang sa paghahanap nila. Sabi ni Robert, mukhang wala dito ang hinahanap natin ate. Sabi ni Giselle na wala din nga dito eh. At sinabihan niya si Moira na hindi pa kami tapos sa inyo at sabay alis ni Robert at Giselle. Galit na galit si Moira sa ginawa ng dalawa dahil hindi niya alam kung ano ang hinahanap nito. Sabi ni Nerissa, baka naghahanap ng ebidensya. Sabi naman ni Moira, anong ebidensya? Kaya agad tinawagan ni Moira ang kontak niyang pulis at tinanong niya ito kung may bagong development sa kaso na hindi mo sinasabi sa akin. Nalaman ni Moira kung ano ang hinahanap nila Giselle at Robert na ikinagulat niya at tinanong niya kung anong itsura. Galit na sinabi ni Moira sa pulis na kung bakit ngayon niya lang sinabi ito. Sabay baba ng tawag at ipinag-alala ito ni Moira. Sabi niya kay Nerissa na may bagong nahanap na ebidensya ang mga pulis na isang ribbon sa sapatos kung saan nalaglag ang biyenan niya na si Don Pepe. Sabi naman ni Nerissa, yun ang hinahanap nila RJ at hindi nila nakita. Sabi ni Moira, malamang wala silang mahahanap dahil na kay Zoe yun. Kaya ipinag-alala ito ni Moira at Nerissa. Samantala, nakaalis na sila Robert at Giselle sa kwarto ni Moira at habang pababa sila ng hagdan ay magkausap ang dalawa at ipinagtataka nila na wala silang nakita sa kwarto ni Moira. Sabi ni Robert, nawala kay Moira yung hinahanap nating sapatos. Malamang idilispatch na nila yon. Sabi ni Giselle na baka hindi kay Moira yung sapatos, baka kay Zoe. Yun dahil silang dalawa lang naman ang pwede natin paghinanaan kung kaninong sapatos yun. Sabi ni Robert, hindi kaya nasa bahay ni Zoe ang ebidensya? Ang sabi ni Giselle, na isa lang ang paraan para malaman natin, kailangan natin puntahan ng hotel room ni Zoe para malaman natin kung naandun yung sapatos na hinahanap natin. Kahit na may pag-aalinlangan si Robert na sapatos na ito ni Zoe ay sumama pa din siya kay Giselle. At hindi na nagsaya ng oras si Giselle at Robert, kailangan nilang puntahan ang bahay ni Zoe.
Samantala, ikinabahala ni Moira ang nalaman niyang bagong ebidensya na nakita ng mga pulis at siguradong kapag nalaman nila Giselle at Robert na pag-aari ni Zoe ang ribbon ng sapatos na nakita kung saan nahulog si Don Pepe. Hindi hahayaan ni Moira na malaman nila ito, kaya agad niyang tinawagan si Zoe, habang si Zoe naman ay nagmamaneho at pauwi na. Sabi ni Moira kay Zoe na kailangan umuwi agad na yon, na kailangan mo itapon yung sapatos mo na may nawawalang ribbon. Ipinagtaka naman ito ni Zoe na hindi niya maintindihan at tinanong niya si Moira kung ano ba ang nangyayari, Mami. Sabi ni Moira na may nahanap silang bagong ebidensya na ribbon ng sapatos at pumunta dito ang Tita Giselle at Daddy mo. Inalughog nila ang kwarto ko. Yun ang hinahanap nila at hindi nila nakita dito sa kwarto ko. Kaya kailangan mong tingnan yung sapatos mo na nawawalang ribbon at idispatsa mo agad bago ka pa nila maunahan dahil papunta na sila sa bahay mo. Ikinataranta naman ito ni Zoe kaya agad ibinaba ang tawag ni Moira at dali-daling maneho pa uwi. Samantala agad naman nakarating sila Giselle at Robert sa bahay ni Zoe. Umatok sila at pinagbuksan naman sila ng katulong ni Zoe. Tinanong ni Giselle kung andito si Zoe, sabi ng kasambahay na wala po siya. Agad silang pinapasok ng kasambahay at tumiretso si Giselle at Robert sa kwarto ni Zoe. Hinanap nila ang sapatos nang biglang may nakita si Giselle na karton ng sapatos at kinuha niya ito. Ikinagulat ito ni Giselle pagkakita niya ng sapatos at sinabi niya na, "Oh my God, it's match kay Zoe nga itong sapatos na to." Hindi naman makapaniwala si Robert sa nakita niya. Hindi niya inaasahan na totoong kay Zoe ang sapatos na hinahanap nila na ebidensya. Sabi ni Giselle, "Ngayon mo sabihin sa akin, Obeng, na walang kinalaman si Zoe sa nangyari kay Papa." Hindi naman makasagot si Robert kay Giselle. Galit na umiiyak si Giselle sa natuklasan nilang ebidensya at sinabi nito na magbabayad sila sa ginawa nila kay Papa. Hindi ko sila mapapatawad. Ito na ang hustisa para kay Papa at totoong magkasabwat sila. Habang si Zoe naman ay kabado na nakarating sa bahay nila at dali-daling umakyat sa kwarto at bigla siyang pumasok. Nang makita niya ang Tita Giselle niya at daddy niya. Ikinagulat ito ni Zoe at naitanong niya kung anong ginagawa nila dito at kung bakit hawak nila ang sapatos niya. Galit na galit si Giselle kay Zoe at tinanong niya kung bakit siya nagsinungaling sa kanila. Ipinakita ni Giselle ang sapatos na hawak niya, ang ebidensya na hinahanap nila at sinabi niya kay Zoe na hindi mo na maitatanggi ngayon na ikaw ang may-ari ng sapatos na to at kayo ng mami mo ang may kagagawan sa nangyari kay Papa. Bakit niyo ginawa yung kay Papa? Umamin ka na, Zoe. Hindi naman makasagot si Zoe, hindi niya alam ang sasabihin niya sa Tita Giselle niya, kaya napaiyak na lang si Zoe at sinabing wala akong alam sa binibintang mo sa akin. Galit na sinabi ni Giselle, "No, huwag ka nang magmaang-maangan, Zoe, at huwag mo akong dadramahan dahil hindi natatalab sa akin ang paiyak-iyak mo." Pinigilan naman ni Robert si Giselle at sinabing siya na lang ang kakausap sa anak niya. Sabi ni Giselle, "Tandaan mo, Obeng, hustisya para kay Papa ang hinahanap natin at huwag mong sasabihin sa akin na naaawa ka sa anak mo. Hindi ako papayag, hindi nila pagbayaran ang ginawa nila kay Papa." At iniwan niya si Zoe at Robert. Samantala, hindi naman mawala ang pag-alala ni Moira kay Zoe dahil kapag nakita nila ang sapatos ni Zoe bilang matibay na ebidensya, ay tuluyan ang malalaman nila ang katotohanan na sila ang nagpakinap kay Don Pepe at kapag nangyari yon ay tuluyan na silang makukulong ni Zoe. Ano ang gagawin ni Moira? Maitatanggi pa ba ni Zoe ang katotohanan? Tuluyan na kayang mabuking sila Zoe at Moira? Yan ang ating pakaabangan dito lang sa Abot Kamay na Pangarap. Huwag bibitiw at huwag kalimutang mag-subscribe. Maraming salamat po and God bless.